Samantala mga kapuso, dinarayo ng mga turista ang Ilocos Sur dahil sa Calle Crisologo sa Vigan, kung saan makikita ang nagagandahang heritage houses. Pero bukod sa makasaysayang tourist spot na yan, marami pa palang ibang pwedeng pasyalan doon. Narito ang ating kasamang si Lynn Ching. Lynn! Totoo yan, Rhea. Marami ka nga talaga mapupuntahan at makikita pa rito. So, sa mga nagbabalak pala ng kanilang biyahe ngayong summer, para ita-take advantage nila kasama ang kanilang buong pamilya, one thing you have to consider is Ilocos Sur. Okay, so bago kayo makarating dito, marami talaga kayong madadaan ng mga lugar na napakaganda. Kilala kasi ang Ilocos Sur bilang Heart of Ilocandia o Heritage Province. So, madaraanan nyo syempre yung Vigan. Sino ba naman sa ating mga Pilipino ang hindi nakakaalam kung ano ang Vigan? Kung saan makikita ang Spanish-era colonial houses. Isa po yan sa world's new Wonder 7 cities. Now, sa dami po ng dumarayo dito sa Vigan, wala na nga siyang peak season. Actually, it's all year round. Talagang pinupunta siya napakaraming mga turista. Kasi nga naman, pupuntahan mo hindi lang yung sites, kundi ang mga tao, pati na rin ang kanilang pagkain. Yan, pag pumunta ka dyan, feeling mo, bumalik ka sa Spanish era. Without the Spanish. So, yan. Bukod sa iba't ibang mga heritage sites, dinarayo dito ang kanilang white sand beaches. Sa katunayan, mga kapuso, itong Santiago Cove, yan, ayan po ang Vigan pa rin, no? Yan ang Calle Crisologo na talagang pinupuntahan. At marami po dyan nagsushooting ng mga pelikula at kung ano-ano pa. Now, talking about white sand beaches, ito nasa likod ko, ito po ang Santiago Cove o Sabangon Cove. Pakita natin ang aking likuran. There you go. Santiago Cove or Sabangon Cove. Tinaguri ang Boracay of Ilocos Sur na talaga ang sarap tignan. At pakinggan sa umaga kasi napaka-presko talaga niya. Pati yung sound niya napakasarap sa tenga. So ang ganda po rito sa mga kapuso, sa mga gustong pumunta at nagbabalak pumunta rito. Ang biyahe ay 7 hanggang 8 oras. Kung magbubus kayo, ang gagastos niyo po about 650 to 750 pesos kada tao. But I assure you, worth na worth po talaga siya. Kaya kung searching pa rin kayo sa memorable summer destination to take advantage of the rest of your vacation, why not? Pumunta po kayo rito sa Ilocos Sur. Back to you, Rhea. Thank you, Lynn.